Hi, ako nga pala Sir Dwayne at ginawa ko itong video na to para makapag-share at humingi ng suggestion sa bago namin kinaadikan ng fiancé ko, ang pagka-camping. No? So, today, nandito ako sa garahe namin at binuksan ko yung camping chair namin. Dalawang camping chair. Makikita niyo to sa next vlog ko. Heavy duty na camping chair na mabibili sa TikTok. Kaya ako. Plus size. No? So, nasa 150 kilograms ako pero kaya niya ako. Nakadalawang camping na tong mga camping chair na to. So far, reliable naman sila. Sulit sa presyo. So, yun. Ang tanong natin today, saan nga ba pwede mag-camping? Sasagutin ko yan na kahit saan. Kahit saan na pwedeng mag-camping, pwede mong puntahan. Sa dagat, sa ilog, sa gubat, sa bundok. So, kahit saan. Yun yung sagot ko sa tanong na yan. Pero, anong kailangan mong gawin para ma-assure mo na tama yung sagot dun sa tanong? Well, ang kailangan mong gawin is mag-research. Hindi ako sobrang expert. Isa lang ako newbie. Sinishare ko lang yung mga ginawa namin ng fiancé ko bago kami nag-camping at nag-start mag-camp. So, after nung pandemic, na-realize ko nga ang daming nagka-camp. Sobrang nag-boom ang camping. Talagang boom! Talagang daming campsite na nabuo. So, nag-camp kami sa Tanay. Yan ang isa sa mga naging resulta ng research ko sa Tanay. Sa Tanay kasi, malapit kami sa Tanay, taga Rizal lang ako. Kaya naming puntahan ng Tanay within an hour or an hour and a half. So isang oras o isa't kalahating oras na biyahe na doon na kami sa Tanay. Pero kailangan mo nga mag-research. No? So, kailangan mo mag-research dun sa napupusuan mong campsite na puntahan. Mapadagat man yan, mapailog, o mapabundok, o mapagubat. Kailangan mo mag-research kasi unang alamin mo kung accessible pa sa'yo. Kung magka-camp ka, nababiyahe ka ng 10 oras, syempre kailangan mo mag-ready. Diba? At kung magka-camp ka, kailangan mo din malaman yung dadaanan mo kung may rough road ka. Kung ikaw ba ay may sasakyan, kung ikaw ba ay magko-commute, kung ikaw ba ay nakamotor, kung ang sasakyan mo ba ay 4x4 or kung nakasedan ka or hatchback. Ang gamit namin ay hatchback lang. So, kailangan ko mag-research ng mga campsite na kaya puntahan ng hatchback at nag-end up kami sa Tanay. Kinaya ito ng aming Toyota Wigo, no? At nakarating kami doon. So, dahil nag-research ako, nalaman ko yung mga campsite na yun. So, nag-search ako. Campsite in Tanay. Campsite in Tanay, pag sinabing Tanay, karamihan dyan may ilog. Iba overlooking. Iba pataas yung daan. Yung iba may rough road. So, yung research ko na campsite, ang una ko nakita ay The Preserve sa Tanay. Pangalawa is yung Tampisawa Nature Camp. Bakit ito yung mga pinuntahan namin? Pinuntahan namin yun kasi walang river crossing. Kaya ng Wigo. Yan na, yung sinasabi ko na alamin mo yung dadaanan. Kaya ng Wigo, malapit sa main road. Hindi masyado yung rough road at hindi ka lulusong sa ilog. Marami sa campsite sa Tanay, lalo na pag malapit sa ilog, may river crossing. So, nasa iyo na yung kung isasabak mo yung auto mo na tumawid sa ilog. Pero kami, for safety purposes at bilang newbie kami, hindi kami sumugal sa ganun. No? At makikita niyan sa mga vlog namin, nakaraang vlog namin. Lalagay ko yung link sa description box. No? So, ayun. At syempre, alamin mo rin yung pupuntahan mong camp. Kung ano meron doon. Yung una-una namin, may gazebo. Yung preserve. Gazebo, meron siyang platform na gawa sa kawayan. Or meron siyang papag gawa sa kawayan na may bubong. So, dahil nga newbie kami, nandun pa rin sa isip namin na magre-risk ba kaming maglatag agad ng rekta sa lupa, diba? So, hindi, syempre. Napili namin yung The Preserve. At pagpunta namin doon, grabe, sobrang saya. Kasi hindi kami marunong gaano pa mag-set up. Yung tent namin na automatic tent na binili rin namin sa TikTok. Itong camping chair namin sa TikTok lang to. At yung mga kulang-kulang na gamit namin. So, yung canopy ko, tsaka yung butane gas stove ko, hinaram ko lang sa tropa ko that time. Yung canopy na ginamit namin is in-extend lang namin siya sa gazebo kasi nga umulan that time. So, kailangan may shelter kami na pag-extend din para tuyo kami at hindi kami naaanggihan. No? At, yun.
kung may naririnig kayong tubig. Nagdidilig kayo yung kapitbahay namin. So, yun. Ayun. Tapos na magdilig si kapitbahay namin. So, mabalik nga tayo. Nandun kami sa The Preserve na may gazebo. So, that time, umulan. At dahil first time namin, naging safe kami. Kasi nga, hindi naman kami rektang nakalatag sa lupa. At meron kaming platform. No? So, yun, yung mga ganong simpleng bagay ba. Importante kasi yan, lalo na pagkasama niyo yung pamilya niyo. Kaysa doon pa kayo magkaroon ng aberya, lalo na kung may kasama kayong bata. Mahirap yun. Yung pangalawang camp namin sa Tampisawan, yun, rekta sa lupa yun. Pero, nag-rent kami ng ground sheet. Wala kasi kaming ground sheet. Meron kami trapal, pero sobrang laki nun. At ginamit namin siyang canopy nung second camping namin. Kasi may mga punuan doon, natali namin siya sa puno. So, sobrang effective niya kasi umulan na malakas nung gabi. At, yun, isipin mo rin yung mga kailangan mong dalhin. Kung gaano kayo katagal doon, yung supply ng pagkain nyo, kailangan alam mo. Diba? Kasi kung mag-stay kayo ng 2 araw doon, para hindi kayo palabas-labas ng camp, no? Yung cooler nga namin dito lang sa bahay, nakuha lang namin sa mga bahay namin na sobrang luma na, yung mga styro na cooler pa. Tapos nilagyan ko na lang ng tape, kaya makikita nyo sa mga vlog namin, may dilaw na tape yun. Kasi nga, para, okay naman siya, pero for safety purposes, again, kung magka-camp ka, kailangan talaga ready ka sa mga pwede mangyari. Talagang total research. Ayan, yan lang yung mga ginawa kong research noon. Siguro next na i-share ko din sa mga vlog ko yung mga nabili kong gamit, no? Kasi ang tendency kasi natin kung magse-search tayo ng equipment or camping camp sa online, ang daming lalabas, men. Talagang sobrang dami, mababaliw ka. Pero tulad ko nga, itong ni-research ko pa tong camping chair namin. Kasi nga, kailangan namin heavy duty. Heavy duty kasi nga, medyo plus size kami. So, importante sa amin yun. Na talagang magiging convenient kami sa upuan namin. Tsaka very relaxing siya. Tingala ka lang. Diba? Dami dumataan. Hapon na kasi. So yun, mag-research ka. Para malaman mo kung saan ka pupunta. Naisip nga namin mag-beach camp din. Pero medyo malayo kasi ang biyahe pag beach camp mula dito sa amin sa Rizal. At siguro sa mga susunod na vlog, pagka binigyan ng oras at ng budget, syempre, makakaya natin mag-beach camp. No? Also, ano pa bang importante ang masasabi ko kung saan? Something na convenient muna sa inyo, something na accessible muna sa inyo kung first time camper kayo. Huwag niyo isugal yung sobrang biyahe kasi kung hindi kayo nag-research ng masyado or inalam yung lugar na pupuntahan nyo, maaari kayong ma-scam, maaari kayong magkaroon ng aberya doon sa lugar na pupuntahan nyo, di ba? Kaya talagang research. No? So, kahit saan, pwede kang mag-camp. Basta pwede mag-camp doon. At huwag mong kakalimutan mag-research.